Ang mahiwagang puno at si Pedro. Ang kwentong ito ay pinangungunahan ni Pedro. Si Pedro ay hirap sa buhay, araw-araw itong nagtatrabaho. Siya ay magsasaka, sa umaga pumapasok ito at nagsasaka. Sa hapon naman ay nagtitinda ito ng mga pagkain. Nais ni Pedro na makaipon para matulungan ang kanyang mga magulang at nang makauwi na ito sa kanilang bahay. Ang mga magulang ni Pedro ay nasa malayong lugar, nagtatrabaho sila bilang magsasaka. Gaya ng nakagawian ni Pedro, maaga itong nagising at naghanda ng kanyang babaunin. Bago umalis si Pedro ito ay kumain muna ng kanyang agahan, nagkape siya at kumain ng nilagang kamote. Buong araw siyang magtatrabaho ngayon sa palayan. Nakiusap kasi ang katiwala ng palayan na humalili muna ito sa kanya dahil may pupuntahan itong mahalagang okasyon. Agad namang pumayag si Pedro, dahil babayaran siya ng doble at dagdag din ito sa kanyang iniipong pera. Pagkadating ni Pedro sa palayan, nakita na niya ang kanyang mga kasama. Agad namang tinungo ni Pedro ang kanyang pwesto at inumpisahan ng magtrabaho. Pagkalipas ng ilang oras ay nakita ni Pedro ang kanyang kasamahan na si Tomas. Napailing na lamang si Pedro, dahil alam niyang palihim na aalis si Tomas upang magpahinga. Lagi itong ginagawa ni Tomas. May pagkatamad kasi si Tomas at kapag nakakakuha ng tiyempo para magpahinga ng palihim ay ginagawa niya ito. Wala namang naglalakas loob para isumbong si Tomas. Hinahayaan na lamang nila ito, hindi rin pinapansin ng iba. Kilala kasi si Tomas na mainitin ng ulo, sumisigaw kapag galit at palaaway. Nagulat ang lahat nang biglang napasigaw si Tomas, kitang-kita din ng iba na napasubsob sa lupa si Mang Juan. Bago pa lamang si Mang Juan sa palayan, siya ay bagong lipat lamang sa kanilang lugar at tahimik na naninirahan sa kanilang munting baryo. Ano ka ba namang matanda ka? Hindi ka tumitingin sa iyong dinadaanan. Nang makita ito ni Pedro ay napatakbo ito sa kinaroroonan ni Mang Juan. Mas minabuti ng mamagitan ni Pedro para hindi na lumala pa ang sitwasyon. Tomas, hayaan mo na si Mang Juan, hindi naman niya sinasadya na mabangga ka. Kung ikaw ay aalis upang magpahinga ay mas mabuti pang tumuloy ka na at hayaan mo na si Mang Juan. Matanda na siya at isa pa walang laban sa iyo ang matanda. Napaisip naman si Tomas, tiningnan niya muli si Mang Juan. At hindi nagtagal ay umalis na lamang ito. Agad namang tinulungan ni Pedro si Mang Juan. Pagkatapos tulungan ni Pedro si Mang Juan ay agad naman itong bumalik sa kanyang ginagawa. Lumipas ang ilang oras at nag-uumpisa ng umuwi ang mga ibang kasama ni Pedro. Tapos na naman ang isang araw nilang pagtatrabaho. Hinihintay naman ni Pedro na makabalik ang katiiwala sa palayan. Habang ito ay naghihintay, lumapit si Mang Juan kay Pedro. Pedro, nais kong magpasalamat sa iyo. Salamat sa iyong pagtulong sa akin kanina. Napakabait mo, at nakikita ko kung gaano ka nagpupursiigis sa buhay. Walang anuman po yun Mang Juan, ayos lang po ba kayo? May masakit po ba sa inyo? Magsabi lang po kayo. Ayos lang ako Pedro, siya nga pala, nais kong ibigay sa iyo itong munting binhi. Wala kasi akong pagtatamnan yan. Mainam pa at itanim mo yan sa iyong bakuran. Ngumiti na lamang si Pedro at tinanggap niya ang ibinibigay ni Mang Juan sa kanya. Hindi na rin naitanong pa ni Pedro kung anong klaseng halaman ito, dahil dumating na ang katiiwala sa palayan. Agad naman na nagpaalam si Mang Juan nang makitang papalapit na sa kanilang kinaroroonan ang katiiwala sa palayan. Pagkalipas ng ilang oras ay nakauwi na rin si Pedro sa kanyang bahay. Pagkadating niya ay dumiretso ito sa kanilang bakuran at itinanim niya ang ibinigay ni Mang Juan. Pagkatapos niyang itanim at diligan ay napangiti na lamang si Pedro at bigla siyang napahiling. Sana dumating na ang araw na hindi na ako mamumblema sa pera. Sana matulungan ko sina itay at inay na makauwi na dito sa amin. Lumipas ang ilang linggo ay patuloy si Pedro sa pagtatrabaho. Pagkadating naman niya sa kanyang bahay ito ay pagod na pagod na. Isang umaga, nagising ito ng maaga dahil kailangan niyang maghanda ng kanyang paninda. Laking gulat niya nang may mapansin ito sa kanyang bintana. Dahan-dahan niya itong tiningnan at napansin niya ang isang puno. Nanlaki ang kanyang mata nang makitang ang sanga nito ay puno ng pera. Tumakbo si Pedro palabas at tinungo ang puno. Nakumpirma ni Pedro na pera nga ito. Pera ang masasabing dahon ng punong kanyang itinanim. Sinimulan naman ni Pedro na kunin ang mga pera. Hindi makapaniwala si Pedro sa nangyayari. Laking tuwa naman niya dahil sigurado siyang meron na siyang sapat na pera para matulungan ang kanyang mga magulang.
Dinala ni Pedro ang nakuha niyang mga pera sa loob ng kanyang tahanan. Walang itinira si Pedro, kinuha niya lahat. Diniligan muli ni Pedro ang puno bago ito tuluyang pumasok sa kanyang bahay. Kinaumagahan pagkagising ni Pedro ay agad niyang pinuntahan ang puno. Nagulat ito nang makitang may pera na naman sa puno. Gaya ng kanyang ginawa kahapon, sinimulan niyang kunin ulit ito at inilagay sa daladalang lagayan. Pagkatapos niya ay binakuran niya ang puno gamit ang mga kawayan na kanyang kinuha kahapon sa gubat. Kailangang takpan ni Pedro ang puno para siguradong walang ibang makakakita nito. Lumipas ang mga araw at patuloy si Pedro sa kanyang nakagawian tuwing gigising ito. Hanggang sa dumating ang araw na nakaipon na ng sapat na halaga si Pedro. At nakauwi na sa wakas ang kanyang mga magulang. Hindi na mamalayan ni Pedro na sanay na itong araw-araw na lamang nangunguha ng pera sa mahiwagang puno. Nakabili ito ng lupain, at nagtayo ng maliit na negosyo. Naging usap-usapan ito sa kanilang munting baryo. Ngunit ang dinadahilan lamang niya ay may tumulong sa kanyang kaibigan. Hindi naman nagtanong pa ang kanyang mga magulang. Masaya sila para kay Pedro. Lalo pa at ibinabahagi niya ang biyayang kanyang natanggap. Di nagtagal ay unti-unting nagbago si Pedro, kung ano-ano na ang kanyang binibili. Bumili na ito ng mga mamahaling sasakyan, mga alahas, at binili rin niya ang katabi nilang lupa at nagpatayo ng malaking bahay. Sa pag-angat ni Pedro, unti-unti itong nagbago. Naging mataas ito, nalulong sa sugal at hindi na siya marunong makontento. Ginagamit na ni Pedro ang katayuan niya sa buhay para makuha ang gusto niya. Hindi na mamalaya ni Pedro na lulugiin na ang iba nitong mga negosyo. Isang araw habang si Pedro ay nasa labas, biglang may lumapit sa kanyang matandang lalaki. Humihingi ito ng tulong kahit tubig lamang. Ngunit hindi ito pinansin ni Pedro, sa halip ay sinabihan niya ang matanda na umalis na lamang. Wala nang ibang nagawa ang matandang lalaki. Umalis na lamang ito. Samantala, habang nasa daan si Pedro ay naalala niya ang mukha ng matandang lalaki, parang may kahawig ito. Hindi lang niya maalala kung sino. Napatigil naman si Pedro sa pag-iisip nang dumating si Tomas. Bigla na lamang nagalit at nanlumo si Pedro sa ibinalita sa kanya ni Tomas na tuluyan ang nalugi ang negosyo ni Pedro sa kabilang bayan, at kinakailangan pa nilang bayaran ang ibang mga trabahador nila. Huwag kang mag-alala at bukas na bukas ay babayaran natin silag lahat. At isa pa, magtatayo tayo ng ibang negosyo, hayaan mo na ang mga negosyong nalugi. Sa ibang bayan tayo magtatayo ng negosyo natin. Gabi na nang makauwi si Pedro. Dumiretso ito sa kanyang bakuran at diniligan ang mahiwagang puno. Kinaumagahan, gaya ng dati maaga si Pedro, pagkagising niya ay agad nitong tinungo ang kinaroroonan ng mahiwagang puno. Dala-dala niya ang isang malaking lagayan. Pagkabukas niya ng pintuan, ay laking gulat niya nang makitang wala na ang mahiwagang puno. Ang tanging naiwan ay ang isang maliit na binhi. Hindi makapaniwala si Pedro, lumapit siya at pinulot ang binhi. Naalala niya bigla si Mang Juan. Agad-agad na umalis si Pedro at pinuntahan si Mang Juan. Naalala na ni Pedro, ang matandang lalaki noong nakaraan ay si Mang Juan. Hindi siya pwedeng magkamali. Kailangan niyang makausap si Mang Juan. Ibig sabihin nakabalik na si Mang Juan sa kanilang baryo. Kinakailangan niyang makausap si Mang Juan dahil ngayong araw na ito kailangan ni Pedro ng pera. Kailangan ni Pedro na mabayaran lahat ng mga trabahador niya at isa pa sinisingil na siya. Hindi nagtagal ay narating din ni Pedro ang lugar. Bakit narito ka, Pedro? Kung nandito ka para sa mahiwagang puno, ikinalulungkot ko wala na ang mahiwagang puno. Inabuso mo ang mahiwagang puno. Nasilaw ka sa pera, at hinayaan mong manaig sa'yo ang pera. Naging mapagmataas ka at hindi ka nakontento. Hinayaan mong baguhin ka ng pera. Baka nakakalimutan mo kung saan ka nagsimula. Sana ay iningatan mo kung anong meron ka, Pedro. Sinayang mo lang ang pagkakataong naibigay sa'yo. Akala ko hindi ka katulad ng iba, ngunit nagkamali pala ako. Mang Juan, tama po lahat ng sinabi niyo. Pero sa pagkakataong ito, parang awan niyo na po tulungan niyo ako, kailangan ko po ng pera, kailangan ko ang mahiwagang puno. Ipinapangako kung ako ay magbabago na pagkatapos po nito. Kulang po ang aking naitabing pera, kung hindi ko po mababayaran ang mga trabahador at makabayad sa pasugalan ako po ay paniguradong mababaon po ako sa utang. Mas malaking problema ang aking haharapin. Parang awan niyo na po tulungan niyo ako, nakikiusap po ako sa inyo. Wala na akong magagawa, Pedro. Mismong ang mahiwagang puno na ang nagdesisyon. Maitatama mo pa naman lahat.
Alam kong gagawin mo ang nararapat. Nabigyan ka ng pagkakataon, ngunit ito ay iyong sinamantala at hindi mo ito pinahalagahan. Isipin mo kung saan ka magsimula, Pedro. At kung mabibigyan ka ulit ng pagkakataon, sana ay magsilbing aral itong nangyari sa'yo at huwag na huwag mo nang uulitin pa. Sana ay nagawa mong ingatan at pahalagahan ang mahiwagang puno. Walang ibang nagawa si Pedro kung hindi umalis na lamang. Ramdam niya ang laking panghihinayang ni Mang Juan. Hindi rin lubos maisip ni Pedro kung bakit hinayaan niyang dumating siya sa ganitong sitwasyon. Nanlulumo ito na umalis. Napagdesisyonan niyang umuwi na sa kanilang bahay. Pagkadating naman niya ay nadatnan niya ang kanyang mga magulang. Hinihintay pala siya ng mga ito. Lumapit naman si Pedro sa kanyang mga magulang. Tahimik lamang na umupo si Pedro. Anak, nanggaling dito si Tomas. Hinahanap ka niya. Alam na namin ang nangyari sa mga negosyo mo at ibang bayarin. Nandito lamang kami ng tatay mo para sa'yo. Gawin mo ang nararapat. Hindi sa lahat ng oras ay aasa ka sa mahiwagang puno. Oo anak, alam namin ang tungkol doon. Hindi sinasadyang naiwan mong bukas ang pintuan noong isang araw. Makakapag-umpisa tayong anak. Ang mahalaga ay gawin mo ang mga dapat mong gawin. Huwag kang mag-alala, babangon muli tayo sa ating pagkadapa. Andito lamang kami. Anak, lahat naman tayo ay nagkakamali. Sa pagkakataong ito, nasa iyo kung paano mo ito itatama. Tulong-tulong tayo anak. Haharapin natin ang problemang ito. Malalampasan din natin ang lahat ng ito, mag-uumpisa tayong muli. Patawad po inay, itay. Hindi ko sinasadyang ilihim sa inyo ang tungkol sa mahiwagang puno. Ngunit wala na ito, inabuso ko ang mahiwagang puno, nasilaw ako sa pera. Nagwaldas ako, gumastos ng sobra-sobra at higit sa lahat hinayaan kong baguhin ako ng pera. Sinayang ko ang pagkakataon na ipinagkaloob sa akin. Nakalimutan ko din ang mga pangaral niyo sa akin. Patawarin niyo po ako. Laking pasasalamat ni Pedro sa kanyang mga magulang. Kinaumagahan ay sinimulan ni Pedro na ibenta ang mga binili niyang mag-agarang sasakyan. At para matapos na ang ilang mga bayarin ay naibenta rin ni Pedro ang ibang mga lupa at isinara na rin niya ang ibang negosyo sa kabilang bayan. Unti-unti ay nabayaran niya lahat ng dapat niyang bayaran. Natapos din sa wakas ang kanyang problema. Nag-umpisang muli si Pedro. Meron naman siyang iniwan na maliit na lupain para sa kanyang mga magulang. Sa kabila ng nangyari ay nagpapasalamat pa rin si Pedro. At umaasa itong makakabangon. Naisip niya ang kanyang pagkakamali. Simula noon ay mas lalo pang nagsikap si Pedro. Ipinangako niya sa kanyang sarili na hindi na niya kailanman uulitin ang nagawa niyang pagkakamali. At dito na nagtatapos ang ating kwento. Hanggang sa muli. Huwag kakalimutang mag-like, share, at subscribe. Salamat.